Sa isang boxing gym sa Parañaque, isang lalaki nakatayo sa tabi ng boxing ring. Hindi ito mapakali. Pumasok yung tao, nakasombrero siya. Tapos, usual, nag-i-inquire kung magkano yung boxing session. Then, subukan nila tignan kung ano yung mga facilities na ina-offer ng gym. So, tinitignan nila yung restroom, yung mga shower room, tapos yung ring, yung mga dumbbells. So, in-assess siya na umikot dun sa gym. Sa CCTV, makikitang palingon-lingon siya at nagmamasid sa paligid. Pero ang mga sumunod na pangyayari ay patunay na tumetsyempo lang ito para makaisa sa biktima. Binuksan niya ang bag na nakalapag sa boxing ring at posibleng dumukot sa loob nito. Ayon sa lalaki may-ari ng bag, wallet na naglalaman ng mahigit 1,000 piso ang nanakaw sa kanya. Karaniwan kasi yung kliyente, lumalabas siya sa labas, sa balcony para manigarilyo. Ang babaeng kliyente ng gym na nakaupo sa tabi ng boxing ring ang ginawang human shield ng salarin. Para nahilo daw kasi yung babae dahil bago lang din siya. So pinaupo lang siya doon. Hindi nagtagal, umalis na ang lalaki at pasimpleng naglakad. Hindi na inireport ng biktima sa pulisyang insidente. Samantala, naging mas maingat naman daw ang pamunuan ng gym matapos ang naturang nakawan. Kapag kunwari may nagtatanong na phone or mismong walk-in, nakasulat na yung mga pangalan nila or yung detalye nila para kung sakasakali, mahahabol namin yung tao kung sakaling kung ano man yung sinulat nila sa logbook. Kapag nagta-training din kasi, yung gamit kasi namin nandito sa kaligawang side. So since medyo open kasi yung side na yun, that's mas malapit sa pintuan, iniiwasan na rin namin maglagay ng gamit doon. Kung ang gamit na namin, nasa lugar na nakikita na namin lagi. Isa pa nagpanggap na kliyente ang nanalisi sa isang gym sa Quezon City. Pasado alas 4, isang lalaking pumasok sa gym at dumiretso sa information area at kinausap ang receptionist. Sa bahaging ito ng gym, makikita sa kuha ng CCTV camera ang lalaki na nagte-treadmill. Maya-maya pa umupo sa tabi ng locker ang lalaki para magpahinga. Tumayo siya at nagbukas ng locker at may kinuha mga gamit. Ilang hakbang mula sa binuksang locker ay nagbukas ito ng isa pa at kinuha ang kanyang bag. Napag-alaman ng biktima at ang pamunuan ng gym na ang naunang locker na kanya binuksan ay hindi pala kanya. Isang cellphone at halos 20,000 piso ang nanakaw sa loob ng locker. Ayon sa pamunuan ng gym, regular client nila ang biktima. Matapos itong limasin ang gamit at pera sa locker, umalis ito nang walang nakapansin. Nakipagtulungan na ang pamunuan ng gym sa pulisya para mahuli ang suspect. Target din ng mga kawatan hindi lang ang gym kundi pati ang malalawak na mga sports complex tulad ng isang sports park sa Marikina. Sa kuwang ito ng CCTV camera, makikita ang pagdating ng 3 babae. Ang kanilang mga bag, inilapag nila sa upuan. Samantalang mapapansin ang pag-upo ng isang babae malapit sa pinag-iwanan ng mga bag. Maya-maya pa ay umalis na ang 3. Ang babae ito, hindi palang pag-eehersisyo ang pinunta rito kundi pagnanakaw. Palingon-lingon ng babae. At dinagtagal kinuha ang mga gamit sa loob ng bag. Matapos ito, pasimpleng naglakad palayo. Makalipas ang may 20 minuto nang balikan ng mga babae ang kanilang bag, datuklasan nilang naisa na pala sila. Nakuha sa kanila ang mga gadget na nagkakahalaga ng halos 20,000 piso ayon sa pulisya. Ginawa ng kapulisan naman namin, tuloy-tuloy yung aming ang aming bantay diyan with the coordination sa mga gwardiya na kung sakali may mga suspicious diyan, tatawag agad ang gwardiya ng sports park sa amin para mag-conduct kami ng oplansita diyan sa loob. Para mahuli na rin yung possible suspect doon.